Oras na para sa maiinit na balita. Dalawang tanker sumadsad sa baybayin ng Lamaw sa Limay, Bataan. Posibleng oil spill, mahigpit na binabantayan. Oil spill naman sa Rosario, Cavite, pilit na pinipigil ng mga otoridad. Isa pang bangkay ng mangisda na recover sa Mariveles, Bataan. Matapos masuspindi ang biyahe sa LRT at MRT dulot ng brownout, pagkakabit ng generator pinag-aaralan na. 10-wheeler truck ng Philippine Army bumalagbag malapit sa EDSA Camuning flyover. Pagkatapos ng halos 3 buwan, oil spill sa Gulf of Mexico, napigil na. Sa Starbites, Lindsay Lohan pumasok umano sa rehab ilang araw bago ikulong. At ang pagrampa ng mga tinaguriang sexiest women. Pagsaluhan natin, mainit na balita dito sa Balitang Hali. Wala pa rin patid ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs at ng Q Channel 11 sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Basyang. Isa na marahil sa mga tinamaan ng matinding tinamaan itong Bagyong Basyang, itong bayan nga ng Mariveles, Bataan, kung saan ilang mangingisda pa rin ang pinaghahanap matapos lumubog at paghahampasin ng malalakas na alon at hangin yung kanilang bangka dito sa may Pampang. Sa ngayon nga ay pilit na hinihila ng isang tugboat itong Hammer H3 na barko dito na nakasadsad sa may Pampang ng Mariveles, Bataan. Bandang alas 11 kanina ay sinimulan ng hilahin itong Hammer H3. High tide na kasi ngayon, kaya't bahagyang umangat itong barko mula sa kanyang pagkakasadsad. Kaya mas madali na raw itong mahihila ng tugboat. Gamit ang isang mahabang lubid at kable, isang tugboat at pilit na humihila patagilid dito sa barkong Hammer H3 para makawala na ito sa pagkakasadsad. Oras na matanggal na kasi itong barko, pwede na ring alisin itong barge na kanya namang inipit sa Pampang. Bagamat nakita na yung mga nawawalang mga isda na pinaniwalang tinamaan itong barge, posibleng may makita pang mga labi sa ilalim nitong barge dahil may mga nawawala pang ang mga mangingisda na pinaghahanap pa hanggang ngayon mula naman sa iba pang bahagi nitong Mariveles Cove. Pero hanggang sa ngayon ay hirap pa rin itong tugboat na hilahin itong barko. Ayon sa Harbor Star, susubukan nila itong hilahin hanggang mamaya bago mag-low tide. May isa pa silang tugboat na narito at posibleng dalawa na ang humila rito maya-maya para matanggal na nga ito rito. Samantala sa katabing bayan naman ng Limay, Bataan, may sumadsad namang 2 tanker dahil pa rin sa lakas ng alon. Mahigpit ngayong binabantayan ang isang posibleng oil spill. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Hello? Hello? Go ahead, Emil. Magandang tanghali, Rafi Pia. Alas 8:30 kaninang umaga nang pumalaot itong mga kagawad ng Philippine Coast Guard dito sa Look ng Limay, Bataan para balikan at i-survey yung lugar kung saan lumubog itong Deborah 1. Isa itong uri ng LPG tanker na lumubog noong kasagsagan ng pagbayo ng hangin bitbit ng Bagyong Basyang. Kasama nitong Philippine Coast Guard, itong isang private company na inupahan ng may-ari ng lumubog na Deborah 1 LPG carrier. Yung salvage company ay kasama nila para i-survey nga yung lugar. At kaninang mag-aalas 10 ng umaga, narating namin yung lugar mula dito sa Pampang ng Limay, Bataan. At nakita pa natin, Rafi Pia, yung Deborah 1, yung nguso nito na lumubog dulot nga ng malalakas na hampas ng alon noong kasagsagan ng Bagyong Basyang. Mamayang alas 3 ng hapon, muling babalik ang Philippine Coast Guard sa lugar kung saan lumubog itong Deborah 1. Ito'y para naman surveyin ng mga karagdagang puwersa ng Philippine Coast Guard na mula sa Manila Bay. Alas 11 ngayong tanghali, dumating itong oil spill response team ng Philippine Coast Guard. Sakay nitong tinatawag nilang monitor control surveillance vessel. May kakayahan daw itong surveyin yung ilalim ng dagat kung saan lumubog itong Deborah 1. Ayon sa Philippine Coast Guard kay Lieutenant Junior Grade Jeronimo Tuvilla, yung in charge ng Philippine Coast Guard dito sa Limay, Bataan, walang dapat ikabahala ang publiko kung pag-uusapan o kung kukwestiyonin itong oil spill o itong leak na mula doon sa LPG carrier na Deborah 1 na lumubog dito sa Look ng Limay. Ibig sabihin, Anya, sa mga sandaling ito,
doon sa kanyang latest information na binigay niya sa ating kanina, wala pa silang nakikitang oil spill o LPG leak sa naturang lugar. Isinantabi rin niya yung anggulo na posibleng pagmulan ng explosion yung lumubog na Deborah 1 kasi yung lugar nito, Rafi Pia, ay lumubog sa harapan ng isang petrochemical plant. So yung ibang residente hindi maialis na magtanong o mag-isip na posibleng baka pagmulan ng pagsabog itong lumubog na Deborah 1. Inuulit ko ang sabi ng Philippine Coast Guard, hindi dapat mangamba ang tao, safe. At sa mga sandaling ito, yung salvage company na inupahan ng naturang private company ay pinag-aaralan na para tuluyan ng mahila yung Deborah 1 pala papunta sa Pampang at maklear na yung area. Out of 26 vessels, 3 na lamang barko na nasa laot ang nakaschedule na hilahin patungo dito sa Pampang. At ayon sa Philippine Coast Guard, itutuloy-tuloy nila ito kung kakayanin hanggang mamayang gabi, hanggang mamayang hapon para naman magpatuloy na sa normal itong operasyon ng Philippine Coast Guard dito sa Limay, Bataan. Mula pa rin dito sa aking destinasyon sa Port of Mill, Limay, Bataan, balik sa Rafi Pia. Maraming salamat, Emil Sumangil. Samantala dito pa rin sa ating kinaroroonan ay may natagpuan na namang isang bangkay na pinaniniwalang isa sa mga biktima pa rin ng Bagyong Basyang. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, pasado alas 6 nga kaninang umaga nang matagpuan ang ika-15 bangkay ng mangingisdang nawawala dito sa Maribeles, Bataan. Tingnan niyo mong mabuti, tingin mo na. Hindi na napigilan pa ni Aling Jessica ang kanyang damdamin nang makumpirma niyang mister nga niyang si Fernando Chopo ang bangkay na natagpuan. Pupunta na ako kami talaga rito. Kaya lang, nagpapakasakali po ako kasi yung kasama niya nga sabi, nakita na raw po. Kaya akala ko po, akala ko nakita na siya. Kaya inanap na namin siya kanina sa mga purinarya. Ay wala kami makita. Sa 1.2 nautical mile shoreline ng Blanca Point nakita ang bangkay ng mga residente ng Barangay Vitas, Maribeles, Bataan na lulutang-lutang. Pasado alas 6 kaninang umaga, dumating dito sa pantalan ng Maribeles ang BRP EDSA 2 ng Philippine Coast Guard galing Manila para magsagawa ng search and retrieval operations para sa iba pang nawawalang biktima at para mamonitor ang posibleng oil spill. Kasama ang GMA News, inikutan ng PCG ang mga barko at barge na nakasadsad sa breakwater ng Romulo Boulevard. Tinitingnan nila kung may tagas o butas. Pinaligiran nila ito ng oil spill boom para makasigurado. Kahapon, una nang dumating dito sa lugar ang oil spill response team ng PCG para inspeksyonin ang loob ng mga barko at barge. Negative tayo sa spill. Except for one na parang they saw a little bit of oil sheen. Meaning? Manipis na it might be from the fishing bangkas na crash dito. But na-contain na. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, nagkaroon naman ng oil spill sa Rosario, Cavite. Matapos masira ang isang tubo sa ilalim ng dagat, tinamaan daw ng angkla ng isang barko ang naturang tubo sa kasagsagan ng Bagyong Basyang. Narito ang aking report. Nagkulay itim ang bahagi ng dagat malapit sa Rosario Fish Port dahil sa langis na tumagas mula sa nasirang submarine pipeline ng Petron. Sa dami ng langis, nangangamoy krudo na ang paligid. Kapirasong oil control boom lang ang nakapaligid sa pinagmumulan ng tagas kaya hindi nito napigilan ang pagkalat ng langis. Mga mangingisda umano ang unang nakapansin sa oil slick. Sabi nila na parang nabali daw yung tubo nila dahil tinamaan ng barko na nung nagkarga dito nung malakas ang bagyo. Kaya nagkaroon ng leak. Hindi lang yung leak, nabali talaga. Halos 1 kilometro ang layo ng underwater pipeline ng Petron sa kanilang mismong oil depot. Kapag nagdidiskarga ng langis, sa malalaking tubo na ito pinadadaan. Nakakabit ito sa submarine pipeline na siyang nasira. Hindi naman umano malakas ang tagas dahil latak na lang ang tumutulong mula sa nasirang tubo. Ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard pilit na inaayos ang maliit na oil control boom dahil pabago-bago ang surface current. Para hindi na gaanong kumalat,
Panay naman ang spray ng kemikal ng mga tauhan ng Petron sa langis na tumagas. Kompresor lang ang gamit ng divers ng kumpanya para ayusin ang nasirang tubo. Sa ngayon na hinipitan ng tubo na nag-leak, 4 ang talapakan ng lalim mula dito sa ibabaw. Sa ngayon medyo lumalakas yung surface current kung kahit unti-unting tumatagas at lumalawak itong oil slick na makikita dito sa ibabaw ng dagat. Personal namang ininspeksyon ng municipal diver ang tumagas na tubo. Matapos ang ilang minuto, may nadiskubre pang ibang tagas. Hindi lang yung sinasabi nilang isang ano na yun, maraming leak. Maraming leak wala na sa tubo. May nakita mo ba kayong tumatagas pang marami o konti lang? Nagawa, hindi lang masyado kasi makikita din madilim. Pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Rosario, kaya mahalaga umano agad matigil ang pagtagas ng langis. Hindi rin daw agad nakipag-coordinate ang Petron sa lokal na pamahalaan. Kaya napilitin na umano ang alkalde ng Rosario na ipasuspindi ang operasyon ng Petron Oil Depot dito. Agad kong pinasuspindi ang operations ng Petron Corporation sa terminal dito sa Rosario at walang babiyahe bukas. Titiyakin namin na walang makakalabas ng mga petroleum products dito sa Rosario hanggat hindi na remedyohan yung crack dito. Samantala, umaasa ng Meralco na maibabalik ngayong araw ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng kanilang mga customers. Naayos na kahapon ang San Jose Tayabas Transmission Line na siyang dinadaluyan ng bulto ng kuryenteng kinukuha ng Meralco. Balitang hatid ni Julio Segovia. Dahil sa bulubundukin nakapwesto ang mga transmission line, nahirapan daw ang mga taga-National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kumpuni ang mga nasirang linya ng kuryente. Natapos ng NGCP ang pagkukumpuni sa San Jose Tayabas Transmission Line, kaya hininto na rin ang salitang brownout bago mag-alas 4 ng hapon. Importanteng naayos ang San Jose Tayabas Line dahil dito raw dumaraan ang kuryente mula sa generator na Ilihan Power Plant papunta sa distributor ng Meralco. Sa Ilihan galing ang bulto ng power source ng Meralco. Medyo manonormalize na natin yung supply ng kuryente sa Metropolitan Manila. Pag natapos natin yung repair dito sa critical line, ito yung pinaka-main line natin ng Luzon Grid. Kaya inaasahang may dagdag ng 1,200 megawatts mula sa Ilihan Power Plant sa kasalukuyan ng 3,000 megawatts power supply. Balik operasyon na rin ng Suwal, Masinloc at Malaya Power Plants. Sa ngayon, 97% na ng sineserbisyohan ng Meralco sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon, Rizal at Laguna ang may kuryente na. Ayon sa NGCP, tapos man o hindi ang repair works ng transmission company, di pa rin daw talaga nangangahulugang 100% nang maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa buong Luzon. Lalo pat may mga poste raw ang mga electric cooperative at power distributor na tinumba at sinalanta ng bagyo. Sa bahagi naman ng palasyo, pinag-aaralan na raw ni Pangulong Noynoy Aquino kung mas makabubuting sa ilalim ng lupa na lang, imbes na sa mga poste idaan ng mga kable ng kuryente. Bakit ba pag may bagyo, automatic na nawawalan tayong kuryente? Ang isa sa dahilan, karamihan ng ating kawad above ground. So yung above ground, medyo pwedeng tamaan ng hangin na malalakas, yung ulan, yung mga punong nagliliparan, etc. Julio Segovia, GMA News. Dito pa rin sa ating kinaroroonan dito sa Maribeles sa Bataan ay matyaga pa rin naghihintay itong mga isda na matanggal itong mga barkong nakaharang sa kanilang mga bangka tulad nitong makikita sa aking likuran. Itong mga isdang ito ay naghihintay nga matanggal itong mga barko para naman masalvage na sila itong kanilang bangka para naman yung mga mapapakinabangan pa ay kanilang makuha. Samantalang yung mga bangkang lumubog na ay nasalvage na kanina, katulong naman itong mga kawani ng Philippine Army. Patuloy pa rin tayo mag-aantabay, partner, dito naman sa isinasagawang salvage operation ng Harbor Star, dito naman sa dalawang barkong sumadsad nga dito sa Pampang. Balik sa iyo, Pia. Salamat, partner. Samantala, pinangangabahan ngayon ang pamunuan ng MRT at LRT na baka maulit ang pagka-stranded ng libo-libong commuters dahil sa brownout noong bagyong Basyang. Kaya naman pinag-aaralan na ang pagbili ng generators. Ang mainit na balita hatid ni Sherian Torres. Balik operasyon man ang mass transport system dahil may kuryente na ang malaking bahagi ng Metro Manila. Kabado pa rin ang Metro at Light Rail Transit Administrations oras na mag-brownout uli. Dahil ibig sabihin nito, tigil operasyon uli ang MRT at LRT. The power supply should be secured. Yun lang. I think that's the only one that's keeping us from happening, no? Malaking funding ang kailangan natin dyan because
Hindi lang ordinary generator ang that can run our train. Priority namin ngayon is yung additional train. Alas 2 na ng hapon na makabalik sa operasyon ang MRT. Ang kalahating araw daw nilang pagtigil, nasa 2 hanggang 3 milyong pisong pagkalugi. Ang Line 2 ng LRT, alas 2:30 na ng hapon nakapagsimula. Ang Line 1 naman na bumabiyahe mula Baclaran hanggang Balintawak, alas 9 ng gabi nakabiyahe. Nasa 9 na milyon daw ang arawang kita ng LRT, sabi ni Robles. Pero sa ngayon, kinekwenta pa raw nila kung magkano ang nalugi sa kanila. Resulta nito ang masisikip na daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Hanggang ganito ang senaryo at umaasa sila sa supply ng Meralco. Sa tuwing magkakaroon ng malawakang brownout dito sa Metro Manila, ang senaryo, mga nakatengkang tren. Dahil sa nangyari, plano raw ni Robles na irekomenda na sa LRTA board ang pagpapagawa ng sarili nitong power supply. Ang MRT naman, hihintayin muna ang go signal ni Pangulong Aquino bago pagplanuhan ito ng todo. Sherian Torres, GMA News. Bagamat wala na sa bansa, nadaragdagan pa rin ang pinsala sa buhay at ari-arian ng Bagyong Basyang. Sa datos ng National Disaster Coordinating Council kaninang alas 6 na umaga, umakyat na sa 38 ang bilang ng mga patay. 18 naman ang sugatan. 47 naman ang hinahanap pa rin. Ang mga bahay naman na napinsala ng bagyo, umabot na sa mahigit 18,000. Mahigit 147 milyon naman ang halaga ng napinsalang agrikultura at infrastruktura. Isang may-ari ng sanglaan ang unang nakatikim ng pinag-ikting na kampanya ng BIR laban sa tax evasion. Inihay na ng BIR sa DOJ kahapon ang kasong tax evasion laban kay William Villarica, may-ari ng W. Villarica Pawn Shop. Mula raw kasi 1998 hanggang 2009, mahigit 25,000 pesos lang ang ibinayad ng income tax ng negosyante. Naghain pa siya ng zero tax payment noong 2007 dahil tumigil daw ang operasyon ng kanyang negosyo. Pero sa taon ding 2007 ay nakabili pa si Villarica ng sports car na 26 million pesos ang halaga. Sa tansya ni BIR Commissioner Kim Henares, hindi bababa sa 16 million pesos ang hindi nabayarang buwis. Natawagan ng GMA News ang numerong pag-aari raw ni Villarica pero hindi kinumpirma ng lalaking nakasagot kung siya si William Villarica. Hindi na siya sumagot sa mga susunod na tawag. Kapatid si William ni Attorney Henry Villarica na may-ari naman ng Villarica Pawn Shop. Pero ayon sa sekretary ni Henry, walang kinalaman si William sa operasyon ng Villarica Pawn Shop. Bumigat ang daloy ng trapiko sa EDSA kanina umaga dahil sa dalawang aksidente. Sa EDSA Kamuning, may army truck na bumalagbag sa flyover. May tumagilid namang closed van sa may bandang North Avenue. Balitang hatid ni Ian Cruz. Alas 6:40 ng umaga na magsimulang sumikip ang daloy ng trapiko sa southbound ng EDSA papanik ng Kamuning flyover. Isang 10-wheeler army truck kasi ang humambalang sa gilid ng flyover. May lulang mga furniture ng army truck na galing pa raw sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija at dadalhin sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Ang gulong sa kaliwang likuran ng truck sumampa na sa gilid ng flyover. Ayon sa nagmamanayong sundalo, nawalan daw sila ng preno. Lumusot yung preno? Bakit inatras mo na lang? Oo. Ginawa ko ng paraan para hindi makabangga. Ginilid ko na lang. Kinailangan pang gumamit ng forklift ng mga responding team ng MMDA para lang mahila ang humambalang na army truck. Nauna rito, isa pang truck na aksidente sa tapat ng isang mall sa EDSA North Avenue. Ayon sa MMDA, tumagilid ang truck dahil may iniwasan daw sa sakyan ng tsuper nito kaya nangyaring aksidente. Nagdulot din ng mabigat na daloy ng trapiko ang aksidente kaya mabilis na binatak ng mga taga-MMDA ang sasakyan. Ian Cruz, GMA News. Asahan daw na magkakaroon pa ng rollback sa presyo ng LPG ngayong buwan. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T. Posible maganap daw ang rollback sa susunod na linggo. Pero hindi pa niya masabi kung magkano. Huling nag-rollback ng 50 centimos kada kilo ang LPGMA nitong Lunes. Sa wakas ay tinanggap na rin ni Vice President Jejomar Binay ang alok ni Pangulo Aquino na pamunuan ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Taliwas yan sa dating payag ni Binay na hindi na siya tatanggap ng anumang posisyon sa Aquino administration. Balitang hatid ni John Consulta. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Pinoy, nagpasya raw si Vice President Jejomar Binay na sundin ang hiling nitong hawakan ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Gusto raw niyang pamunuan ang housing sector katuwang ang ibang volunteer group.
Sa pagpunta naman ni Binay sa National Center for Public Administration and Governance o NCPAG sa UP Diliman, sinabi niyang interesado siyang hawakan ang task force para sa mga OFW sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ang laman ng pahayagan ngayon yung mga nangyayari sa ating mga kababayan, lalo na sa Saudi Arabia. Baka kailanganin ni Pangulo na magkaroon na makatulong ako na malaman kung ano ngayon ang umiiral na problema, ano ang mga rekomendasyon. Nilinaw ni Binay, di pa raw niya ito nababanggit ng personal kay Pangulong Aquino. Ay kay dating Vice President Chofis Logingona, spare tire o pamalit lang ang kadalasang turing sa posisyon ng Vice Presidente. Mas mainam daw na magkaroon ng pwesto ang Vice Presidente dahil senyales daw ito ng kumpiyansa at tiwala ng Pangulo sa kanya. Yeah, the discretion of the President to be more acquainted, not just as a spare tire, but to be a partner of the President. Sa ilalim ng saligang batas, walang nakalagay na responsibilidad o trabaho ng Vice Presidente. Pero pwede naman silang italaga sa gabinete at di na nila kailangang dumaan sa Commission on Appointments. Wala naman nagbabawal sa kanya na gawin, miski for that matter, kesyo local government, kesyo tungkol sa agriculture, kesyo tungkol sa environment. Bilang Vice Presidente, hindi lang naghihintay siya na either mamatay ang Presidente or maging incapacitated. Binigyan rin ng ibang posisyon ng ilang dating Vice Presidente. Si Vice President Noli de Castro, ginawang housing czar. Si Gloria Macapagal Arroyo naman, DSWD Secretary. Si Chofis Logingona, DFA Secretary. At si Erap Estrada, ginawang anti-crime czar. John Consulta, GMA News. Ngayong araw ang ika-20 anibersaryo ng magnitude 7.8 earthquake na yumanig sa Luzon. Babala ng FIVOX, sakaling maulit ito ay mas delikado raw para sa mga lugar na prone sa tinatawag na liquefaction. Balita ang hatid ni Mariz Zamali. 20 taon man ang lumipas, hindi malilimutan ng tindi ng pinsalang idinulot ng July 16, 1990 earthquake na gumimbal sa Luzon. Sa mahigit 1,200 na namatay, pangalawa ito sa pinakamatinding lindol na tumama sa bansa. Ang magnitude 7.8 na lindol may kukumpara raw sa 700 atomic bomb na inihulog sa Hiroshima. Ayon sa FIVOX, hindi malayong maulit ang ganitong kalamidad at oras na tumama ito, mas matindi ang panganib na dala sa lugar na prone sa tinatawag na liquefaction. Nangyayari ang liquefaction sa mga lugar na mabuhangin at matubig, gaya ng mga nasa tabing ilog o natuyong ilog, mga coastline at swamp o yung mga lugar na madalas bahain. Sa lambot nito patuloy itong umuuga pero mahina lang. Pero kapag may lindol, nagmimistulan itong kumunoy. Ang mga gusali tuloy na nasa ibabaw nito maaaring tumagilid, bumagsak o unti-unting lamunin ng lupa. Maaari rin ito magdulot ng bitak sa kalsada. Ang liquefaction ay mangyayari lamang kung sakaling dumating na yung malakas na pag-uga ng lupa. Siyempre, lahat ng lalabas, merong maiiwan na butas. Kaya kung ang tubig at buhangin ay lalabas as a fountain of water and sand, merong parang pigsa ng lupa or sun boil. Maaaring makalala rin ang nakaambang pagpasok ng La Nina, bagamat hindi ito ang pangunahing dahilan. Kung matagal ang ulan o matindi ang buhos ng ulan, maraming tubig ang maiipon sa ilalim ng lupa, mas na-increase niya ang potential na magkaroon ng liquefaction. Pero hindi siya magtitigil kasi kailangan ng lindol. Ayon sa FIVOX, delikado ang mga lugar na prone sa liquefaction dahil oras na magkaroon ng lindol, doble ang tindi ng pagyanig na maaaring idulot sa mga lugar na ito at posible pang maging sanhi ng kawalan ng mga negosyo at ari-arian. Sa isinagawang geohazard mapping ng FIVOX, lumalabas na 43 barangay sa Pampanga at Nueva Ecija ay prone sa liquefaction. Gayon din ang 23 barangay ng coastal town ng Sasmuan, Pampanga, Cagayan Valley, Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Maging ang Metro Manila hindi ligtas sa liquefaction, partikular ang Marikina, Pasig, Pateros, Taguig, Muntinlupa, Camanava, Maynila, Pasay at Las Piñas. Pero sabi ng FIVOX, hindi naman ito dapat maging delikado sa buhay ng tao kung susundin lang ang tamang pagpapatayo ng bahay o gusali. Dapat din itayo ito sa tamang lugar at higit sa lahat, alamin ang mga dapat gawin pag may lindol. Pagdating sa sitwasyon dito sa ating bansa ng posibilidad na magkaroon ng malalakas na lindol, hindi na yun maaalis. Kahit pa mas matindi, mas mapababa natin ang epekto nito. Nagsasagawa ang FIVOX ng conference para pag-usapan ng mga sanhi at kung paano mapaghandaan at maiwasan ang matinding epekto ng lindol. Mariz Umali, GMA News. Kakulangan sa mga makabagong gamit, yan ang malimit na sagot ng Pag-asa tuwing nasisisi ang ahensya sa umunoy mali o mabagal na forecast sa mga bagyo. Balita natin ni Lia Manyalak.
that information is sorely lacking. And we've had this problem for quite a long time. So you tell us what you need, and you do what you're supposed to do, and this is unacceptable. I hope this is the last time that we are all brought to us. Sa paninermong yan ni Pangulong Noynoy Aquino sa Pag-asa, aminado ang ahensya na hindi sana sila nabatikos kung mabilis lang nilang naibato ang impormasyong direktang tatama sa kamay nila ang si Basyang. Pero alas 11 na ng gabi nung Martes, nang lumabas ang abiso at wala na lang 2 oras, ito na ang nasaksihan. Yun nga lang, anong bilis naman daw maaasahan sa Pag-asa kung two-way radio lang ang gamit ng ilan sa mga field stations ng ahensya. Kailangan mabilis yung collection ng data from our weather stations in the field. No? Medyo mano-mano tayo ngayon eh. Taon-taon naman daw ay inilalatag ng Pag-asa ang mga pangangailangan nila para sa mga makabagong kagamitan na magbibigay hindi lang ng accurate kundi mas mabilis na forecast. Bagay na napaka-importante para sa agaran ding pagtugon ng gobyerno at publiko. Kabilang sa wishlist ng Pag-asa ang isang national broadband network na magsisilbing communication link ng Pag-asa sa 58 field stations nito sa bansa. Ibig sabihin, kailangan din nila ng mga bagong computer. Bukod dyan, sana raw ay mabigyan na sila ng bagong weather sensors na susukat sa barometric pressure, rainfall volume at wind speed. Pero sa mga ito, tangi ang mga computers pa lang ang tiyak na dadating. Meron naman sila request for additional computers. So, para maging 30. Pero it will be coming early next year pa. Hindi rin daw ora-oradong makakamit ang target para sa 10 Doppler radar. Ito yung panukat sa kung gaano kadami at kalakas ang ulan at hanging dala ng isang bagyo. Dadalawang Doppler radars lang sa buong bansa ang gumagana at sa Agosto at Setyembre pa darating ang 2. Kaya naman si Senadora Loren Legarda, inihain ng Senate Bill 1406 o ang Pag-asa Modernization Act of 2010. Sa ilalim na batas na ito, bubuo ng Pag-asa Modernization Fund na siyang sasagot sa pagbili ng mga modernong gamit ng Pag-asa. 5 bilyong piso ang pondo para rito. Pero habang wala pa ang batas na magmomodernisa sa Pag-asa, handa raw sagutin ng Agham Party List ang pagpapatayo ng isang mas malaking laboratory para sa ahensya. Ang 7 hanggang 8 milyong pisong kailangan para rito, kukunin daw sa pork barrel ng Agham. So far, ang pondo na ina-commit namin is just for the structure. The physical structure, wala pang laman. Kailangan din talaga ng laboratory para mag-process tayo ng mga informasyon. Lia Manyalak, GMA News. Susunod. Kotse bumaligtad sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Tricycle na biglang tumigil para makiusyoso dahilan ng pagsemplang ng kasunod na motorsiklo. Dating NEDA Director General Romulo Neri binasana ng saklal kaugnay ng pagkakasangkot sa NDN-ZTE deal. Dolphin tumalon palabas ng aquarium sa isang animal show sa Japan. At wildlife species pwede na ngayong ampunin. Mainit sa balita dito sa Balitang Hali. Pilit pa rin pinipigil ng motoridad ang pagtagas ng langis mula sa nasirang submarine fuel pipeline sa Rosario, Cavite, lalo pat malapit ito sa isang coral reef. May ulat on the spot si June Benedicto. June? Yes, PI, pinagpatuloy nga ngayong araw na ito ang operasyon para mahinto itong nangyayaring oil spill dito sa Rosario, Cavite. Nahihirapan ang mga kinuntatang diver ng Petron na tapalan ang tumatagas na pipeline dito sa karagatan nga ng Rosario. Nakausap namin ang ilan sa mga divers. Masyado raw madulas ang nasirang pipeline kaya hindi nila matapalan ng goma. Isa pa sa mga problema ay ang madilim na karagatan. Sabi naman ng municipal diver ng Rosario, nakita niya rin ang pinanggagalingan ng oil spill. Sa tansya niya ay 1 litro kada 10 minuto ang tumatagas mula roon. Nasira ang dugtungan ng pipeline sa kasagsagan ng bagyong Basyang. Andito na rin ang Coast Guard para umalalay. Kailangan daw mahinto agad ang oil spill kung hindi ay malaking perwisyo ito sa mga mangingisda rito. Pinalibutan ng oil spill boom ang lugar para hindi kumalat ang langis. Kalahating milya kasi mula rito ay ang coral reef na pinangingitlugan ng mga isda. Kapag yun ang nasira, siguradong bagsak ang kabuhayan dito ng mga mangingisda. Malaking danger nito pag hindi na tapos kagad yan kasi pwedeng kumalat yung oil spill, magkaroon ng
ano sa karagatan, masira yung mga natural resources dito. Sabi ng isang on-scene officer ng Petron na siyang nangangasiwa sa operasyon dito ay magpapadala ang Petron ng karagdagang diver ngayong araw at tiniyak nila ngayong araw na ito ay matatapos na ang problema ng oil spill dito sa Rosario, Cavite. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, June Veneracion. Isang kotse ang tumaob sa Commonwealth Avenue, Quezon City at dahil sa pang-uusyoso isang tricycle driver ang naging dahilan ng isa pang aksidente. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sumalpok muna sa isang concrete barrier matapos ay rumampa, tumilapon at bumangga sa isang dumaraang taxi bago lumagapak ng nakatihaya ang kotseng ito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue pasado alas 11 ng gabi. Ang nagmamaneho ng kotse na isa umanong medical intern, maswerteng nagalusan lang ng konti. Pero ang kotse niya, tila di na mapapakinabangan. Sa tulin ba naman daw kasi ng takbo nito, buting araw di nagkalasan ang lahat ng bahagi nito matapos sumalpok. Nakainom daw siya. Ano nasabi? Marami nakakita dito kanina naamoy. Naamoy? Alak? Payo ko dyan na pinakamaganda para maiwasan, huwag na uminom pag nag-drive. Kung tutusin, sa gilid naman ng kalsada naganap ang aksidente. Pero sa dami ng mga motoristang nagsipag-usyoso, ang trapiko kahit 10 oras na ng gabi, nagkabuhol-buhol pa rin. Hindi pa man ganap na natutugunan ang nangyaring aksidente, isang aksidente na naman ang naganap sa kabila namang kalsada. Ang dahilan, pang-uusyoso. Halos di magalaw ni PO1 Henry Tingle ang kanyang paa, bunsod ng pagkakasemplang ng sinasakyang motorsiklo. Sumalpok raw kasi siya sa isang sinusundang tricycle na bigla umanong huminto para umusyoso sa nangyaring aksidente sa lugar. Nung unay tila tinatanggi pa ito ng tricycle driver. Lumingon lang ako, sir, pero hindi ako nakain. Bakit ka lumingon? Kasi nakita ko yung sumimplang na sasakyan. Tapos? Nagminor lang ako ng takbo ko. Para? Para lumingon doon sa sasakyan na sumimplang. Hindi ba usyoso yun? Parang gano'n na nga, sir. Dahil dito, tumagal pa ng ilang sandali bago na-clear ang mga nabarahan ng magkasunod na aksidente. Bukod sa mga ito, wala naman ang iba pang nadamay. Oscar Oida, GMA News. Binasahan na ng sakdal si dating NEDA Director General Romulo Neri sa Sandigan Bayan, kaugnay ng pagkakasangkot niya sa NBN-ZTE deal. Naninindigan si Neri na wala siyang kinalaman dito. Ang mainit na balita, hatid ni Jiggy Manikad. Wala pang alas 8 nang dumating sa Sandigan Bayan si dating NEDA Director General Romulo Neri. Gaya ng inaasahan, pinagkaguluhan siya ng media. Makalipas sa may isang oras, dumating na ang West ng Sandigan Bayan 5th Division. Binasahan ng sakdal si Neri, kaugnay ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinalaman sa National Broadband Network Deal at ang inihain niyang plea, not guilty. Kagad na tumayo si Neri at ang kanyang mga kasamahan para umalis ang courtroom. Sa labas, muli siyang dinumog ng media. Ano pakiramdam niyo po ngayon na harap kayo dito sa camera lang po? Well, we just have to go through the process. Sir, pasensya na kayo, tatanong ko lang, pero di ba kayo naawas sa rin? Minsan. Dahil mailap sa media, hanggang sa parking area hinabol siya ng mga tanong. Kapag in-invite po kayo maging state witness or mag-witness kayo sa case? No, I cannot comment on that. Thank you. Sabi ng kanyang abogado, ilalaban nila ang kaso. Kampante raw silang mananalo dito. Wala silang balak tumanggap sakaling magkaroon ng alok na maging sang state witness. We will fight our cases. Wala na rin daw silang planong makipagtulungan sa binubong Truth Commission ni Pangulong Aquino. Hindi raw kasi ito makakatulong sa kaso ni Neri. After my client has been arraigned this morning, the Truth Commission is irrelevant to us now. Sir, hindi siya magko-cooperate with the Of course we will not because he's already been arraigned. Any testimony he will give to the Truth Commission will just be self-incriminating. Jigmanika, GMA News.
Dahil sa isang programa ng DNR, pwede na ngayong mag-ampon ng wildlife species ang mga pribadong kumpanya. Makakatulong na sa kalikasan, makakamenos pa raw sa buwis ang mga magiging foster company. Balita hatid ni Lala Roque. Mga hayop na masayang nakakagalaw sa sariling habitat. Yan ang pangarap ng DENR na nais maabot sa tulong ng pribadong sektor. Kung may kipagtulungan daw sa kanilang adhikain, makakatipid naman ang kumpanya sa kanilang babayarang buwis. Yung programa na to allows them to have a tax break for initiatives that they are undertaking. Magiging katuwang ng mga kumpanya ang lokal na pamahalaan o NGO para pangalagaan ang isang lugar na kanilang napili. Pwede rin yung mga conservation breeding measures that would allow us to eventually release the species back in the wild. Pwede rin mga tulong sa enforcement. Sa ganitong paraan, manunumbalik daw ang sigla ng mga hayop kasama ang kalikasan. Hindi kulungan ng tahanan ng mga hayop. Kaya sa Adopt a Wildlife Species Program, layo nitong ibalik sila sa kanilang mga tunay na tahanan kung saan sila'y mabubuhay at makakalipad ng malaya. Ilan sa mga hayop na kabilang sa pangangalaga ng programa ay mga hornbill, Philippine Kakadu, Philippine Eagle, Usa at Philippine Monkey. Suportado naman ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang programa ng DENR. Kung tinutulungan nilang makahanap ng aampon ng mga aso na nasa kanilang pangangalaga, sa wildlife, iba raw ang sistema. Kahit hindi physically kinukuha yung hayop pero sinusuportahan ng private individual or company yung needs ng hayop na yon, it also serves the same purpose. Si Mang Tony nga, naabutan naming nilalaro si Twiggy, ang asong nailigtas mula sa bagyong Ondoy. Dahil daw sa nakakalungkot na karanasan, kaya nais niyang ampunin si Twiggy. Kung mas may kakayahan nga lang daw siya, nais din niyang tumulong sa wildlife preservation. Parang tao talaga. Mas marami yung nangangalaga kaysa sa nag-aabuso. Lala Roque, GMA News. Susunod, video ng tumalon na dolphin palabas ng aquarium sa Japan. Umani ng batikos. Oil spill sa Gulf of Mexico, nahinto na. Hotspots ng malaria at dengue sa bansa at tinukoy ng DOH. Mga praktikal na hakbang para makaiwas sa nasabing sakit, alamin. May inat na balita dito sa Balitang Hali. Oil spill sa Gulf of Mexico, kumupa na at dolphin tumalon palabas ng aquarium sa isang animal show sa Japan. Yan at iba pa sa mainit na Globalita hatid ni Connie Sison. Kitang-kita sa video na ito ang tila pagtakas ng dolphin mula sa kanyang aquarium habang nasa isang animal show sa Japan. Agad itong nilapitan ng staff para ibalik agad sa aquarium gamit ang crane. Umaani ngayon ng batikos ang video mula sa kilalang dolphin trainer na si Rick O'Barry, na lumabas na rin sa dokumentaryong The Cove. Nagpapakita raw kasi ito ng karahasan sa mga hayop. Halatang stress daw ang dolphin sa pagkakakulong nito sa aquarium. Matapos ang 85 araw, sa wakas ay humupa na rin ang oil spill sa Gulf of Mexico. Natigil ito matapos takpan ng 75-ton cap ang tumatagas na well. Pero inoobserbahan pa rin ang cap, baka raw kasi hindi nito kayanin ang pressure ng langis. Pansamantalang solusyon lang daw ito, hanggat hindi pa naayos ang plug na permanenteng seselyo sa tumatagas na oil well. Niyanig ng kambal na pagsabog ang isang mosque sa Iran. 20 ang patay, kabilang ang ilang miyembro ng Revolutionary Guard na sinasabing pinakamakapangyarihang puwersang militar sa bansa. Humigit kumulang 100 din ang sugatan. Ayon sa isang news agency doon, minuto lang daw ang pagitan ng dalawang pagsabog. Ginugunita noon sa mosque ang kaarawan ng apo ni Prophet Muhammad. Wala pang umaako sa pag-atake, pero posibleng kagagawan daw ito ng mga suicide bomber. Connie Sison, GMA News. Dahil sa pananalasan ng Bagyong Basyang, bumaba ang presyo ng isda sa ilang pamilihan. Pero kabaligtaran ang nangyari sa presyo ng ilang gulay. Balita hatid ni Mark Zambrano. Bumaba ang presyo ng ilang isda dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ang bangus sa dati nasa 110 hanggang 120 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 100 na lang. Ang itinuturong dahilan ng mga manininda,
dahil umapaw ang mga pispan. Lahat ang mga pispan, kinuha na nilang bangus. Mas mahal pa ang yelo sa bangus. Ang galunggong naman na dati nasa 100 piso kada kilo, mabibili na lang sa 80 hanggang 85 pesos. Ilang gulay na rin ang nagmahal. Tulad na lang ng carrots na mula 40 pesos ay halos madoble na sa 70 pesos ngayon kada kilo. Ang patatas din ay nagmahal ang presyo. Mula 50 pesos kada kilo, ngayon ay 60 pesos na. 10 piso naman ang itinaas ang presyo ng Baguio beans na ngayon ay 60 pesos na. Hindi naman nagbabago ang presyo ng gulay sa merkado. Ang pechay Baguio, labanos, pipino, sibuyas at bawang nakapako pa rin sa 40 pesos kada kilo. Nasa 30 pesos naman ang upo at talong. Ang lettuce Baguio 100 pesos kada kilo at ang sayote 20 pesos kada kilo naman. Bumaba naman ang presyo ng broccoli at cauliflower. Mula sa 100 pesos kada kilo ay mabibili na ito ng 70 pesos kada kilo. Pero kahit halos walang masyadong pagbabago sa mga presyo, ang mga mamimili tila inaasahan na daw ang posibleng pagtaas ito sa loob ng linggong ito. Wala pa, hindi pa siya nararamdaman. Kasi nga, siguro itong mga stock pa siya. Pero baka sa Sabado, maraming mamimili dahil usually, di ba, family day, maraming namamalengke. Baka doon nila tinataas. Mark Zambrano, GMA News. Maraming rehiyon sa bansa ang itinuturong na dengue at malaria hotspots ng Department of Health. Kaya makabubuting alamin kung paano makakaiwas sa mga nasabing sakit. Balita natin ni Mark Salazar. Isang kalaban ang lumalakas kapag tag-ulan, ang lamok. Sa barangay Gumitan, Marilog, isang liblib na lugar sa Davao City, may outbreak na ng malaria. 183 ang positibo rito at isang gurong 29 anyos ang namatay. They send right away anti-malarial drugs, kaput yan. As a matter of fact, it was sent noong July 2nd. So we helped them right away. Deklarado naman ang state of calamity sa Digos City, Davao del Sur dahil sa dengue. Kinukumpirma pa ng DOH ang bilang na 253 dengue cases at 10 tao umanong namatay na sa naturang lugar. Dahil dito, alamin ang teritoryo ng malaria at dengue-carrying mosquitoes. Malaria hotspot ang Region 2, 3, 4A, 4B, 5 at 12. Dengue hotspot naman ang Region 4A, NCR, 6, 7, 8, 10, 11 at 12. Iwasan ho na natin, lalo na sa mga buntis at saka mga kabataan na less than 5 years old. Kung hindi maiwasan ang pagpunta sa isang lugar, mayroon tayong tinatawag na mga prophylaxis. 24 oras magmanman sa lamok dahil ganun din ang lamok kung kumagat. Nagre-relyebo pa nga ang mga malaria-carrying mosquitoes na sa gabi nakatokang kumagat, habang sa maghapon naman ang dengue-carrying mosquitoes. Sa gubat at kanayunan ng malaria, habang sa syudad naman ng dengue. Ang susi pa rin laban sa mga mapanganib na lamok na ito, kalinisan. Parang reflection of the quality of the environment we are in. And that's why dapat paliwanag natin sa ating mga kababayan to first really clean your surroundings. Kung nasa malaria o dengue hotspot ka, matulog sa loob ng kulambo, mag-insect repellent lotion at balot dapat kung manamit. Kung sa loob ng 3 araw walang patid ang lagnat, panghihina at panginginig, magpakonsulta kagad sila sa mga health center or sa mga clinic na magpa-malarial smear para malaman kagad kung may malaria sila para mabigyan ng libreng gamot. Iniikot na raw ng DOH ang mga komunidad na malamok para mag-fogging o magpausok. Hinihingi nilang makiisa ang lahat laban sa lamok. Mark Salazar, GMA News. Wala mang bagyo, asahan pa rin ang pag-ulan ngayong araw, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon. Ayon sa Pag-asa dahil yan sa wind convergence. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ang pulo-pulong pag-ulan, pagkulog pagkidlat sa dakong hapon o gabi. Naglalaro ang temperatura sa Metro Manila mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio 15 hanggang 24, sa Tagaytay 21 hanggang 29, sa Cebu 25 hanggang 33 habang 24 hanggang 33 degrees Celsius naman sa Davao. Susunod, retiradong guro sa Negros Occidental, pinatay ng dating kasambahay. At Lindsay Lohan pumasok na sa Rehabilitation Center ilang araw bago magpakulong. May init na balita dito sa Balitang Hali. Naipon sa dalampasigan ng Laurel, Batangas ang mga debris mula sa pananalasan ng Bagyong Basyang. Pinaghalo-halong kahoy at iba pang basura ang nagpapalutang-lutang ngayon doon. Ipinadala yan ni News Cooper Randy Malabanan.
Ito naman po ang litrato ng poste ng kuryente na muntik ng matumba sa Tondo, Maynila. Dahil din daw yan sa pananalasa ng bagyong Basyang. Kinuna naman yan ni News Cooper Aris Lim. At makita sa litrato ito ang kotse muntik na umanong bagsakan ng bubong na nilipad ng hangin sa kasagsagan ng bagyo. Swerte naman daw na sa tabi lamang ng kotse bumalagbag ang yero. Nakuna naman ni News Cooper Florence Pilla sa Las Piñas. Pwede pa rin po kayo magpadala sa Newscoop ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text sa MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa bayan ng Musya sa Negros Occidental, isang retiradong guro ang pinatay umano ng dati niyang kasambahay. Natagpuan sa balon ang bangkay ng 72 taong gulang na biktima noong isang gabi. Hinihinalang hinampas muna siya sa ulo bago hinulog sa balon. Nahuli na sa airport kahapon na umaga ang 18 taong gulang na suspect na paluwas na raw sana ng Maynila. Mismong ang ama ng suspect ang nagturo sa kinaroroonan niya. Nakuha mula sa suspect ang perang nagkakahalagang mahigit 17,000 pesos at $86, mga mamahaling alahas at maging ang bank book ng biktima. Inihanda ng kasong robbery with homicide laban sa suspect. At kaugnay ng power supply sa malugar na sinesebisyo ng Meralco, makakausap natin si Joe Zaldariaga, Manager for External Affairs ng Meralco. Ginoong Zaldariaga, magandang tanghali. Magandang tanghali din sa iyo, Pia, at sa mga nanonood sa QTV ngayong araw na ito. Magandang hapon po. Ginoong Joe, naibalik na raw ho sa halos lahat ng lugar ang power supply, pero parang isolated cases na lang yung mga natitira. Tama po ba yun? Tama yun, Pia. In so far as the circuit restoration is concerned, na ibalik na natin lahat ng circuits. Subalit ang binubulong kasalukuyan ay yung mga tinatawag na isolated na mga areas, yung may mga localized trouble. This is usually caused by some damaged facilities tulad ng mga bumagsak na linya, mga posting nakatumba na kailangan pa nating ibalik sa dating sitwasyon. So ito yung pinagtutuunan natin ng pansin ngayon, and most of these incidents ay batay sa aming report ay dito sa may southern part ng Metro Manila. But having said that, Pia, we would like to assure those still affected nitong nagdaang bagyong Basyang na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. We are mobilizing all our field personnel to ensure that hopefully bago matapos ang araw na ito ay majority nitong mga localized trouble ay magawa na natin ng paraan at hakbang. Alright, pero Ginoong Zaldariaga, dahil nga po sa nangyaring blackout nung bagyo, maraming nagtatanong kung may mga paghahanda para sa kaling may isa pang bagyo na dumating, ano hong pwedeng gawin o may mga preventive measures ba dyan? Yes, Pia, actually kami nga ay tuwing magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam ninyo sa media, binabanggit din namin sa ating mga customers na kung may napapansin silang mga 3 branches na malapit ng tumama dun sa linya ng kuryente, itawag lang yan sa ating call center hotline sa telepono bilang 16211 nang sa ganun ay mabawasan yung mga incidents ng interruption sakaling merong mga masamang panahon na tumama dito sa ating franchise area. Alright. Ginoong Zaldariaga, nabanggit ni Pangulo Aquino sa isang interview na isa sa mga pinag-aaralan nilang solusyon ay imbes na sa poste, sa ilalim na lang ng lupa ipadaan yung mga kable ng kuryente. Madali lang po ba itong gawin? Do you think it's a feasible solution? Well, actually, kami po sa Meralco ay pinag-aaralan din yan. There are already some areas po dito sa ating prangkisa na ang electrical facilities po natin ay underground din. Alright. Maraming salamat, Ginoong Joe Zaldariaga, Manager for External Affairs ng Meralco. Album ng Latin singer na si Enrique Iglesias, may English at Spanish version, at Robbie Williams muling magtatanghal kasama kanyang bandang Take That. Ang Star Bites sa ni Luan D. After going solo noong 1995, muling na-reunite sa bandang Take That ang member nitong si Robbie Williams. Kinumpirma ito mismo ng banda matapos mag-record ng bagong studio album na i-release sa November. Umalis si Robbie sa banda noong 1995 at matapos ang isang taon ay nag-disband din ang banda.
Nag-comeback ang banda noong 2005 kahit wala si Robbie. Ngayong bumalik na si Williams sa kanyang banda, kaabang-abang kung mauulit ang success nila tulad noong 1995 kung saan bumenta sila ng 80 million album sa buong mundo. Talagang diverse ang fans ng Latin singer na si Enrique Iglesias. Patunay na rito ang kanyang album na may titulong Euphoria. Ayon kay Enrique, 3 taon daw niyang pinagtrabahuhan para mabuo ang album na may Spanish at English version. Nakabenta na ito ng mahigit 55 million copies sa buong mundo. Bukod sa kanyang album, busy rin ang singer sa kanyang mga acting stints, tulad ng paglabas niya sa ilang sitcom sa Amerika. Luan D, GMA News. Susunod, isang lola sa Lawag, Ilocos Norte patay matapos tamaan ng kidlat. At high-tech na bionic legs sa New Zealand, malaking tulong sa mga paralisado. May init na balita dito sa Balitang Hali. Patay isang lola matapos tamaan ng kidlat sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa anak ng biktima, nagpunta sa bukid ang kanyang ina sa kasagsagan ng ulan nitong Miyerkules nang bigla siyang tamaan ng kidlat. Agad namang sumaklolo ang isang magsasaka pero agad ding binawian ng buhay ang biktima. Tinamaan din ng kidlat ang bahay ng biktima dahilan para masunog ang ilang bahagi nito. Sadya raw makidlat sa lugar noong araw na iyon. Katawan na isang lumang barko na hukay sa construction site ng World Trade Center sa New York. At sa New Zealand, inimbentong bionic legs makatutulong sa mga paralisado. Ang mainit na balita hatid ni Lala Roque. After 5 years ng pagdepende sa wheelchair, heto't nakakatayo at nakakalakad na ulit ang paraplegic na si Hayden Allen. Salamat sa bionic legs na inimbento sa New Zealand. Tinawag itong Rex o Robotic Exoskeleton. 2 frames ang tig-isang sumusuporta sa kanyang mga binti habang hawak niya ang controller. Aabot sa $150,000 ang halaga ng unang pares ng bionic legs o katumbas ng humigit kumulang 6.9 milyon pesos. Sa gitna ng construction site sa Ground Zero ng dating World Trade Center sa New York, ikinagulat ng mga worker ang pagkakahukay sa isang katawan ng barko. Posible raw na kasama ang lumang barko sa ginamit na panambak para ma-extend ang Lower Manhattan papuntang Hudson River noong 18th century. Pero para masiguro ang eksaktong edad nito, kailangan pa raw itong suriin ng isang boat specialist. Kailangang matapos agad ang pagsusuri dahil unti-unti nang nasisira ang mga kahoy na na-expose sa hangin. Dumarami na raw ang mga sumusobra sa timbang sa bansang Brazil. Ang itinuturong salarin ng gobyerno, ang pagkain ng junk foods at ang mga advertisement na nag-iengganyo sa pagbili nito. Ang isinusulong na solusyon, tuluyang pagbabawal ng junk food ads na target ay mga bata. Ito raw ay para mailayo ang mga bata sa health hazards ng unhealthy eating. Sa ngayon, bawal sabihin sa mga patalastas ng junk food na nakapagpapalusog ang mga ito. Lala Roque, GMA News. Susunod. Sa Sarbay, Silohan, pumasok umano sa rehab ilang araw bago siya ikulong. At saksihan ang mga nagsasaksihang celebrity na rumampa sa FHM 100 Sexiest Women Victory Party. Mainit na balita dito sa Balitang Hali. Patuloy pa rin ito isinasagawang salvage operation ng Harbor Star dito nga sa sumadsad na Hammer H3 dito sa may pampang ng pantalan ng Maribeles. Kani-kanina lamang ay unti-unti nang gumagalaw itong barkong ito matapos sa paandarin ng kapitan ng barko itong makina nitong Hammer H3 para naman makatulong dito sa isang tugboat na humihila para nga matanggal na itong Hammer H3 sa kanyang pagkakasadsad. Itong malaking barkong ito at itong dambuhalang barge na ito ay nakaangkla 1 kilometro hanggang 1.5 kilometro ang layo dito sa may gitna ng Maribeles Cove. Karaniwang nagtatago dito ang mga barko tuwing may bagyo dahil isa nga itong cove ay napapaligiran ng kabundukan itong bahaging ito ng karagatan. Pero nung kasagsagan ng bagyong Basyang, sa lakas ng hanging dala nitong bagyong ito ay kinaladkad at hindi kinaya ng angkla nitong mga dambuhalang barkong ito. Yung lakas ng hanging dala ni bagyong Basyang at dinala sila papunta dito sa Pampang. Sa kasamaang palad
ay ang mga mas maliliit na bangka pangisda na nakadaong malapit dito sa pier ang siya namang inararo at sinagasaan nitong dambuhalang barge na ito. Tulad na lamang nitong bangkang pangisdang narito, 35 mga isda ang naroon ng tamaan ito nitong barge. At sa kabutihang palad ay wala namang gaanong nasaktan sa 35 tripulante nito. Pero ang kasama nilang bangka, ang FB Alicia, na nasa likurang bahagi nitong barge na ito, ang isa sa mga direkting tinamaan. 7 sa kanyang crew ang namatay. Sa kabuuan ay mahigit 20 barko at bangka ang lumubog o di ka naman ay sumadsad dito sa may pantalan at pampang mismo ng Maribeles. Ang ilang maliliit na barko tumaob pa at ang ilan humampas at winasak ang mismong breakwater. Ayon sa mga tiga rito sa Maribeles, ngayon lang sila nakaranas ng ganito kalakas na hangin mula sa isang bagyo. Bagay na hindi nila inaasahan sa isang signal number 2 lamang na bagyong tulad nitong si Bashang. At patuloy pa nga rin tayo mag-aantabay dito sa sinasagawang salvage operation at kapag may mga mai-report pang mga nakikitang mga bangkay dahil inaasahan nilang pag natanggal itong malaking barko at itong isang barge ay baka may matagpuan pa mga bangkay dito sa loob nito dahil sinasabing may mga bangka pang itong nasagasaan habang ito ay dinadala papunta dito sa may pampang. Balik muna sa iyo, partner. Salamat, Rafi. David Beckham nagkwento kung paano niya napaibig ang asawang si Victoria Beckham. At Lindsay Lohan na nakatakdang makulong sa July 20, nagpa-rehab daw muna ayon sa isang celebrity website. Ang Star Bites sa ni Luan B. Ilang araw bago ikulong, pumasok umano sa isang rehabilitation center si Lindsay Lohan. Ayon yan sa ulat ng celebrity news website na x17online.com. Binisita pa raw ang aktres ng kanyang ina, kapatid at ex-girlfriend na si DJ Samantha Ronson. July 6 nang mahatulan si Lindsay ng 90 days na pagkakakulong dahil sa paglabag niya sa kanyang alcohol probation. Sumailalim siya sa naturang probation matapos niyang masangkot sa isang drug case noong 2007. Sinagot ni David Beckham ang tanong ng fans mula sa iba't ibang panig ng mundo sa isang global web chat event. Isa sa mga inusisa, how did you meet Victoria and how did you make her fall in love with you? Kwento ni David, big soccer fan daw ang manager noon ng Spice Girls na si Simon Fuller. Siya raw ang nagsama kay Victoria sa panonood ng game ni David. She was in the players' lounge and we started talking and she'd had a bit to drink. And then she gave me her number, so I made her fall in love by giving her a little bit more wine. Ang samahang nagsimula sa inuman, maganda naman ang naging bunga. 11 years na silang kasal ngayon at meron ng 3 anak. Todo promote sina Jackie Chan at Jaden Smith ng The Karate Kid sa London. Kwento ni Jackie, bago raw sa kanya ang role na ginampanan niya sa pelikula. Hindi raw kasi tulad ng iba niyang action movies. Mas kinailangan daw niyang umarte dito. I said, you really trust me without action, only acting, the audience, they like it? Yes, we trust you. Then really appreciate you. You know, now improve. I can act. I want to be a Asia Robert De Niro. Present din sa press con ang mga magulang ni Jaden at producers ng pelikula na sina Will Smith at Jada Pinkett Smith. Gumanap si Jaden bilang isang American na napilitang lumipat sa China dahil doon na destino ang kanyang ina. Matututo siya ng martial arts mula sa handyman ng gusaling tinitirhan niya, ang role na gagampanan ni Jackie Chan. Luandi, GMA News. Rumampa ang mga nagsaseksihang celebrities sa taunang FHM's 100 Sexiest Women Victory Party sa World Trade Center kagabi. Inabangan ang pagrampa ng ilang kapuso stars. Narito ang Star Bites. Naging very hot ang gabi sa World Trade Center dahil sa ginanap na taunang victory party ng 100 Sexiest Women in the World ng FHM. Nagsama-sama kasi ang mga pinaka-sexy na celebrities na rumampa sa stage. Dahil carnival ang tema, may mga magic acts na umaliw sa mga nakiparty. Kabilang sa mga kapuso stars na rumampa sa okasyon ay sina Jackie Rice, Charisse Solomon, Eat Bulaga Babes na sina Diana Meneses at Julia Clarete,
Ang mga suki sa top 10 list na si Katrina Halili at si Ivo Moto na ang personal trainer para sumexy ay ang mismong boyfriend. Natutuwa siya syempre for me kasi na-achieve ko yung goal ko na weight and masaya siya kasi alam mo yon may mga taong pumapalakpak at bumoto sa akin, so he's very proud of me. Inabangan din ang belly dancing number ni Sherry at Diana. Hindi naman nagpatalo sa kaseksihan ng mga hot mama na sina Yula Valdez at Jean Garcia. I'm really very proud na palagi ko siyang, kumbaga nakakasama ko siya sa mga ganitong klaseng events. Kasi parang nilove team na nga kaming dalawa, diba? It's so nice and everybody's like very warm. Natuwa naman sila kahit paano. So, I'm very happy. At syempre, pinaka-inabangan ang paglabas ng number 1 sexiest ngayong taon na si Angel Locsin na nagmistulang anghel sa pagbaba sa stage. Para sa mga nais makapag-relax, may inihanda-pong event ang programang X-Life ng Q Channel 11. Yan po ay ang Relax to the Max, the X-Life Wellness Day. Sa linggo na po yan, July 18 sa Eastwood Mall sa Libis, Quezon City. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. May libre pong consultation sa health at beauty experts at meron ding libre masahe, makeup lessons at pwede rin makapag-uwi ng freebies. Naway nabusog po kayo sa mainit na balita sa oras na ito. Para sa iba pang malalaking balita, maglagon lamang sa www.gmanews.tv. At para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang GMA News, space on at isend sa 4627. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali tuwing alas 12 in punto para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, TR Kanghel po. At live mula dito sa Maribeles, Bataan, ako naman po si Rafi Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.